Pumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at sa karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng awa, kami ay nananalig sa iyo. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Tumunog na ang gantingan para Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fab Con. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulog-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fab Con. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo. Tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya. Wow. White rose. White rose papaya. Wow. White rose. White rose papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa halaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Galalala Fabcon.
Luzon. Amoy nakaka-joyful! And the Golden Dove for Best Public Service Program Host goes to May Binohan, DCRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee Best Public Service Program Host, ang Wonder Woman ng Public Service, si May Binauhan. Sa pagtulong, DZRH yan. Sa paglilingkod, DZRH yan. Sa pag-alalay, DZRH yan. Nasa dugo na, nasa pagkatao na ang serbisyo sa bawat Pilipino. Ito ang pangakong hindi na magbabago sa pagtakbo ng panahon. DZRH Public Service Hour. Kasama ang Wonder Woman ng DZRH, si May Binauhan sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Pagtutulungang walang patid sa DZRH Public Service Hour. Magandang umuulan. Umuulan na. Pagka araw-araw intro natin, mainit na hapon. Unang araw po tayo sa buwan ng Hunyo. It's June 1, 2026. Mga kaibigan, samahan niyo pong yung lingkod May Binauhan dito po sa Public Service Hour. Siyempre pa una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Alas 3 hanggang alas 4 po tayo ng hapon. Ngayon pong happy Monday afternoon. Sabi ko nga first day of June. Talaga naman. Yung first day, umuulan agad. Meron agad na pag-ulan. Oo, alamin nga natin dahil alam ko wala na ang bagyong Doming Nasaan na ba ang bagyong Doming? Bagamat sabi nga natin meron tayong bagyo sa loob ng bansa, no? PAR, Philippine Area of Responsibility. Oo, pero meron pa rin pong nakapagtatala ng tinatawag natin mataas na heat index. Yan. So mataas na heat index po ang ating pong nararamdaman, lalong-lalo na dun po sa mga apektadong lugar. Ayan. Okay, nasa linya na natin ang DOST Pag-asa. Sandali lang. Location na ba ng bagyong Doming? Ma'am Charmaine Barilla. Ma'am Charmaine, magandang hapon. Yes po, magandang hapon din po sa inyo, Ma'am May. Maulang hapon Maulang hapon tayo ngayon, Ma'am Charmaine, dito sa amin sa Pasay. Yes po, maulan po tayo ngayon. Buhat nga nung itong southwest monsoon. Si Bagyong Doming nga, nakalabas na po yan ng ating Philippine Area of Responsibility kaninang 11:30 a.m. at huliyang namataan sa layong 760 kilometers northeast o hilagang silangan ng Itbayat, Batanes at kumikilos nga yan pahilaga papalapit na dito sa may katimugang bahagi ng Luzon. Ngayong araw, naghihila pa rin ito ng southwest monsoon kaya naman magbibigay pa rin ito ng mga pag-ulan, especially sa may parte ng Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Bicol Region, Mimaropa at Western Visayas. Sa nalalawing bahagi naman ng ating bansa ay iral naman yung tsansa ng mas madalas na mga pulo-pulo at panandali ang mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog lalong-lalo na sa hapon at gabi. At ngayong araw nga asahan natin na yung pinakamalalakas na mga pag-ulan ay nandito sa may area ng Occidental Mindoro, Zambales at Bataan na kung saan naabot nga yan ng 50 to 100 millimeters. So yung ganito pong dami ng mga pag-ulan, maaari na magdulot ng mga localized flooding, especially sa mga syudad, maging sa mga areas na nasa babang lokasyon at malapit sa ilog. At bukas po ng tanghali hanggang Miyerkules ng tanghali, asahan po natin na mas marami pa yung mga lugar dito sa Central Luzon ang mapapaloob dito sa may mga areas na makararanas sa malalakas mga pag-ulan, including Metro Manila, Cavite, Batangas, Bulacan, Pampanga, Zambales at Bataan. At mas tataas pa po yung mga areas na yan pagsapit ng Wednesday ng tanghali hanggang Thursday ng tanghali kung saan naabot na yan sa may Pangasinan at La Union.
Kaya iba yung pag-iingat po sa ating mga kababayan sa peligrong dala na malalakas na mga pag-ulan gaya ng pagbaha at pagguho ng lupa. So, At yan, ibig sabihin, Ma'am Charmaine, yung habagat napalakas na nitong lumabas na bagyong Domeng. yes po, tama po kayo. At yan pong habagat na nakikita natin na magiging dominant na weather system natin for the next 2 weeks na siya magdudulot po ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng ating bansa, especially dito sa may parts ng Luzon and some parts ng Visayas. Oo, ang Metro Manila ba ngayon sa kabuuan ay umuulan or parang ano pa rin na localized? Yes po, no. So nakikita po natin ngayon ay halos ang buong Metro Manila na po talaga ay nasa under thunderstorm advisory po na inisyo po ng Pag-asa. Ibig sabihin, asahan po natin yung chance ng mga pag-ulan na may kasamang pagkidlat at pagkulog. Kaya pala ang talas ng kulog at kidlat eh. Yes po, tama kanina po. sa may bahagi yata dyan ng Valenzuela, di ba? Ang lakas ng nung kulog kidlat. Tama Ma'am po kayo. Charmaine. So, magtatagal po yung mga ganyan bigla mga pag-ulan and pagkidlat pagkulog ng for the next 2 hours, bahagyang hihinto tapos babalik po uli mamayang hapon ulit. Ma'am Charmaine, isa na lang ha, kasi sabi nila mararanasan daw natin dito sa Pilipinas yung pinakamahabang araw and sa ano po yan, no, by June 2021, Northern Hemisphere. Ano bang ibig sabihin nun? Yan po yung by June, yan po yung tatawag natin na summer solstice. Solstice, ayun. So, tama po kayo, no? So, generally dito sa Northern Hemisphere, makararanas po ng mas mahabang duration ng ating sunrise to sunset as compared to mga previous days. Oo, so sa atin, tag-araw, Northern Hemisphere. And then Southern Hemisphere, taglamig. No? Yes Opposite. po. So, mas maiksi po yung kanila namang daylight duration. Nangyayari ito once, di ba? Once a year ba o hindi naman? Parang Yes periodic? po. Parang ano po siya, pattern po. Pag mga itong June, nandito po tayo sa summer solstice. Tapos, pagsapit po ng mga bandang December, magta-transition naman po dito sa Northern Hemisphere ng winter solstice. So, parang mas mahina naman mas konti yung daylight hours. Tapos, in between September and March, yun naman yung tinatawag nating equinox. So, parang pantay lang po yung duration ng umaga at gabi. Oo. Ito yung meron tayong mga inaasahan ng mga meteor shower, di ba? Yes po, tama po kayo. And kung po, mag-visit po kayo sa website po ng DOST Pag-asa, may mga nakalagay po dyan ng mga astronomical events. Oo. Ayun. Kasi magandang mapanood yan ng ating mga kababayan. Yes po. So, as of yung pinaka-latest po, meron po tayong na-expect na meteor shower ng around June 7. Oo. Pero hindi yan mababago kapag tag-ulan tayo. Yun lang po, hindi ito diba? makikita. Hindi makikita. Pero makikita po sa mga ibang areas dito sa may Visayas na hindi masyadong makaranas ng mga kaulapan paggabi. Oo nga naman. Oo, kasi ang ganda ng papawiri natin, kalangitan, pagkayan di ba? Yes po, tama po. Yung tinatawag natin na meteor showers, di ba? Dami yan. Tama po kayo. Ayan. Okay, maraming salamat. Pero isa na lang, Ma'am Charmaine. Yung Yes, ating ma'am, heat go ahead. index, kasi merong mga lugar, ang tataas pa rin pala ng heat indexes. Grabe, nararanasan pa yung sobrang init ng panahon. Yes po, Meron no? pa rin. So, especially po yung pinakamataas na heat index for today, nandito na po sa may part ng Borongan, Eastern Samar. Pero sa malaking bahagi po ng Luzon at Visayas, nakita na po natin ang pagbaba ng ating heat index. So, for Metro Manila, ay papalo na lang siguro po yan ng up to 41 degrees Celsius na heat index. Oo. And then, transition na tayo. Dahil tayo tag-ulan na, di po ba? So ngayon po yung in-onset pa lang natin yung southwest monsoon. Okay. Pero posible na po na within this week ay mag-declare na rin tayo ng start naman ng pag-ulan. Kasi halos magkasunod naman po natin yung din-declare. Oo, sana wag na i-declare yung puro tag-ulan. Kasi alam na natin yun baha na naman yun, Ma'am Charmaine. Dapat napaghandaan, ano? Yes po, tama po kayo. Oo, buti na lang Pag-asa, di binabaha sa labas. Pagpauwi lang po. Mataas-taas na dyan. Maraming salamat, Ma'am Charmaine. Okay po, maraming salamat. Magandang hapon, Ma'am Charmaine Barilla mula po sa DOST Pag-asa. Ayun pinakamahabang araw sa June 21, Northern Hemisphere. Diba? Nod-nod kayo pag di naulan yan.
Mga kaibigan, standby lang po ha dahil tuloy-tuloy na po tayo dito sa ating Public Service Hour. Mamaya po pag-usapan po natin ha, kasi sabi nila yung benepisyo at kahalagahan po ng pagtatalaga sa mga tupad beneficiaries, deployment para sa Brigada Eskwela. Aba, maganda yan. At least merong kikitain yung ating mga kababayan, lalong-lalo na't sabi nga natin magsisimula na naman ang pasukan, ang enrollment, ang pambayad, 'di ba? Oh, 'di ba Sir Rene? Ang pambayad. Chairman, wala problema sa pambayad sa sa tuition fee. 13 minuto na po makalipas ang 3:00 ng hapon. Standby dahil makakausap din natin ang ating pong mga partner na naglingkod po nito pong weekend. Nagkasabay-sabay na naman yung aming mga schedule. Di kami nagkita. Standby lang po. 13 minuto makalipas po 3:00 ng hapon. We are unboxing MX3 coffee. Each box has 10 sachets of low acid and sugar-free coffee. You can have it hot or cold. Bring it with you anytime, anywhere. Shop at Lazada, Shopee, and in leading drugstores nationwide. Fabcon, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Fabcon, amoy nakaka-joyful! Sinisiguro kong tama ang aking choices. Tamang pagkain, lifestyle at ang partner ko, MX3 Capsule. Gawa ito sa ISO at GMP certified na planta. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. Helps avoid knee joint pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom. 2 capsules araw-araw. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Fabcon, amoy nakaka-joyful! Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule, tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit-mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS! Wow, ang saya! Isang barangay na labada, puro mancha pa! Goodbye, pahinga! Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay! Isang laban lang yan! Hello, pahinga! Hello, Pride Bar Blue! ACS! Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes.
mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better ang News. TNDS. Trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa Deezer HD, Match of Entertainment and Lifestyle. Ito ang NBC TV Network News. 18 minuto na makalipas ang 3:00 ng hapon. At tuloy-tuloy na po tayo para makarami tayo ng ating mga pagkukwentuhan at pag-uusapan. Dahil sa bahaging ito, ano bang unahin ko? Tupad? Ano ba? Okay. Sige. Unahin muna natin na makakausap ba natin ng Dole? Okay, sige. Standby lang ha. Maya-maya. Okay. Unahin muna natin ang ating mga panauhin dito sa studio. Binigyan kasi ako ng queuing na meron akong tupad eh. Kala ko susunod na eh. Okay. Anyway, unahin muna natin ang ating mga panauhin dito po sa ating studio. Ang ating mga partner. Of course, kasama ang ating team ng... of course, ang medical team. Teka, nagbrigada din ba kayo? May pag-usapan natin kasi brigada na po ngayon. Oo. Isa, meron ba tayo standby na brigada? Kaninang umaga ang Operation Tulong Masigla ay nandyan sa Apolinario Mabini Elementary School sa May Quiapo, Manila. So, ito po yung kick-off ng Brigada Eskwela kung saan ang ating mga team ng Operation Tulong may kanya-kanya pong adopted school. Ayan. At ngayong hapon, mapapag-usapan din natin yan with our team, Voltracom. Pero unahin muna natin yung kanilang Community Wellness and Outreach Program. Series po ito, no? Na talaga namang tinututukan din natin dahil ang dami pong natutulungan sa pamagitan po ng kanilang initiative na ito sa bawat community po nila. At kasama po nila ang ating mga medical teams ng Operation Tulong with Voltracom and kasama bang Knights of Columbus. Of course, ang nandito si Chairman Danny Detera, ang ating team leader ever na napakasipag kahit sa motohilahin si Chairman. Mapa-probinsya, Metro Manila kasama natin eh. Of course, ang nangunguna po dito ang The Great Lighthouse Foundation ng Bible Baptist Church. Kaya mamaya, ito na, pag-usapan na natin. Nandito na po sila. Unahin muna natin, pabatiin natin ang ating team leader ng Voltracom, Chairman Danny Detera. Chairman, magandang hapon. Good afternoon. Yes, good afternoon, Sister May, and good afternoon ating masipag na si Brother Rene Takuban at lahat na nakikinig at magandang hapon po sa inyong lahat. Tagal namin di nagkita. Kagabi lang, nandito kami lahat. Of course. Pero bago dyan, siguro samantalahin ko na. Sige, mamaya na lang. Chairman Danny Detera, kasi galing po sila sa Pilar, Bataan, sa sabi nga natin, Community Wellness and Outreach Program po ng The Great Lighthouse Foundation. Again, pabatiin natin ang ating pong kasama na rin sa DCRH Operation Tulong, si Rene Takuban. Si Rene, magandang hapon. Magandang hapon, Sis May, Chairman, at sa lahat po na nakikinig. At sa buong Lighthouse sa Bible Baptist Church dito po sa atin. Ikaw ang sa Pasig, di ba, Sir? Opo. Ng The Great Lighthouse Foundation. Yes po. Isa po sa ministry leader sa Pasig. Marami silang mga ministry leader. Pero Opo. si Sir Rene sa Pasig, yung mga nakaraan, actually, mayroong tagig. Yes po. Nung last week lang po, tagig. Si Pastor ba? Yes po. Si Pastor Joel Cornelius. Cornelius. Ayun. So kasama po natin sila. Kasama din natin sila kahapon. Batiin lang natin si Mamu. Kasama mo. Ma'am, dito ko kayo sa kabila. Hindi ako sanay nandyan ka. Anong pangalan ni Ma'am? Annabelle. Ma'am Annabelle. Ayan. Ang aking may bahay. Oo. Ang couple na napakasipag, lagi magkasama. Anyway, pati sa serbisyo. Okay, bago natin pag-usapan, pasalamatan ko lang kasi mamaya nakikinig ang chairman ng FJE Group of Companies, Mr. Fred J. Elizalde. Kahapon nakasama din namin doon sa opening ng aming Family Day. Magpapasalamat lang po kami, Chairman Mr. Fred J. Elizalde, sa pagkakataon na malibre ng Star City ang aming pong mga miyembro ng Operation Tulong kasama yung kanilang mga pamilya. So, Family Day po ng DCRH Operation Tulong kahapon. Ayan, gusto lamang po nating pasalamatan ang butihing chairman. Tas nagkataon, nandun siya dumating kahapon at dumaan. Kaya kahit pa paano nakasama natin siya kahapon. Maraming salamat, boss, Mr. Fred J. Elizalde, sir. Thank you so much po. Maraming salamat. At syempre sa Manila Broadcasting Company, MBC Media Group, of course ang ating president, Mr. Junic Dao. Thank you, Sir June.
Boss Jun, and of course ang ating VP Station Manager po ng DZRH, Attorney Reggie Hularbar. Thank you so much sa support po ninyo sa Operation Tulong, and of course ang ating SVP COO CFO pala, sorry, Sir Robert Pua, and of course Sir Jomay Paroco, ever supportive, no? Ayan, ang ating mga boss, thank you so much po, nag-enjoy yung ating mga miyembro ng Operation Tulong bilang amin pong pasasalamat po ng management sa lahat po ng ating mga masisipag na member volunteer, at naibalik po sa amin yung privilege na magsama-sama, mag-bonding para po sa Family Day. Ayan, maraming salamat Star City, Sir Julio Makuha, JPM, Sir JPM, marami pong salamat, at sa inyo pong team, kina Ma'am Arlene Sikat, Sir Iceman Benitez, and lahat po nung nag-assist po sa amin na accommodate niyo po kami ng salamat po sa inyo pong pagsuporta at pag-alalay sa amin kahapon. Kaya enjoy na enjoy. Di nga ako nakapag-ride. Si Chairman nga, nandun lang sa tabi, Chairman eh. Si Sir Rene, ewan ko lang ako nag-ride si Sir Rene. Nag-enjoy yung mga bata dahil maga kami dumating. So, para sa mga bata libre pa. Then, nagkita po tayo doon sa entrance. So, thank you. Thank you po sa Family Day po natin kahapon. Thank you. Tuwan-tuwa lahat ang grupo ng Voltracom sa ating Family Day kahapon. Oo nga, pati si Ma'am Bel. Ewan ko lang si Ma'am Bel kung nag-rides din. Kahapon nakita ko ang marami din from Voltracom, even the medical teams. Yes. Ayan, ay ating nakasama. At pasasalamat din natin sa ating partner sa Pinero. Thank you so much. Kahit papano, sila din yung umiikot for ating first aid responder na nakausap natin. Nakakasama naman natin sila in the past. Maraming salamat sa Pilipinas Ngayon Emergency and Rescue Unit. Kahit papano, sabi ko nga, makakaagapay na natin sila every now and then, lalo na sa mga palugaw na kailangan natin ng first responder. So sila po yan, kasama natin every now and then. Okay? So thank you so much. Again, Sir JPM, maraming pong salamat sa buong team ng Star City. Thank you so much po. Ayan, kahit hindi po ako enjoy po ako sa pag-iikot para tignan ko yung mga miyembro ng Operation Tulong kung saan na mga napadpad na mga rides. Kasi nakikita ko kahit yung mga elderly nasakay dun sa mga sa mga paikot-ikot eh. Sabi ko, ba, tatapang ito Ayan. Okay, maraming pong salamat at sa lahat ng team po ng Star City na naging very supportive po sa amin. Salamat po. Ayan, tuloy-tuloy na tayo. Meron pa ba tayong nakalimutang pasalamatan? Of course, ang ating mga member, na ating mga nakaagapay din. Ayan, salamat. Okay. At batiin ko lang daw dahil nakamonitor po ang Team Lingkod Lapid dahil may palugaw po kami tomorrow. Ayan, pupunta tayo ng Taguig. Kasama po ang Lingkod Lapid at maraming salamat po sa pag-agapay lagi-lagi para po sa ating mga kababayang nasusunugan with the Team Lingkod Lapid ng Senator Lito Lapid. And of course, ang Sir Mark Lapid na kasama din ng Sen Lito. Kasi madalas si Sir Mark ang COO ang bumababaan at nakakasama natin lalong-lalo na po sa mga feeding mission. Ayan, maraming salamat po para po sa ating palugaw team. Kita-kita po tayo mamaya, Okay, so puntahan na natin. Unahin muna natin pag-usapan yung pong naging Community Wellness and Outreach Program ng The Great Lighthouse Foundation with our medical teams. Ayan, tanungin natin, ano ba mga serbisyo ulit ang naibigay po sa ating mga kababayan? Gaano karami? Sino ba may hawak ng numero? Sir Rene? Opo. Sa Pilar to, layo. Bakit Pilar Bataan? Ito pong nangyaring medical mission po natin sa Bataan. Ito po ay under po ng The Great Lighthouse Foundation at ang ating pong simbahan ay nandun po nakatayo sa Pilar sa pangunguna po ng ating bishop. Ang ating pastor June Sembiluna. Hindi po sa inaasahang pagkakataon, hindi po siya nakarating ngayong araw na ito. Siguro po sa sama po ng panahon at
meron po silang mga iba Si pong Pastor inaasam. June Yes po. Sombiluna. Oo, dapat kasama natin. Opo. So, doon ginawa. Yes po. At meron po tayong bilang na kabuuan na umabot ng halos sa 880 plus na services. Ito po yung mga nangyari po, kasama po dito ang medical, ang dental, ang opto, may urinalysis din po, barbers, free haircut, at may CBC at therapy din po. Ang grupo po ng mga therapists po natin nanggaling po ito sa Manila. So nag-travel din po sila ng madaling araw going to Bataan. Under po ito ng ALERT, the Great Lighthouse Foundation din po. So ito po yung kabuuan bilang at kami po ay nag-enjoy na magbigay po ng serbisyo doon sa Pilar, Bataan po. Ayun. So, ang dami. Ito po yung adopted. Tama ba? Nasa community po ng Baptist Yes Church. po. Ang mga patient po natin doon, recipient po ay kalapit barangay lang po ng ating simbahan po sa Pilar. At nung kami po ay nandoon, may mga nakausap kami. Yung iba po ay regular at yung iba naman ay first time. Pero hindi po nagkakalayo ang kanilang mga pinanggagalingan din po. Ayun, sa dami ng serbisyo na nabigay, malaking tulong po yun doon sa barangay. Kasi hindi po ba remote yung area? Hindi naman po. Madali naman pong marating. At ang maganda din po doon, may mga free din po na mga medicine, gamot na ibibigay po sa mga nag-avail po ng mga services. Maging din po ang dental. So, naging busy din po ang ating mga dentist dun sa nangyaring medical mission po natin. Oo. Parang meron din po kayo lagi-lagi na mga counseling sessions or services na binibigay bukod pa nga dito sa mga wellness activities ng program. Opo, Sis May, hindi po yun mawawala dahil isa po yun sa ating objective. Every time na meron tayong medical mission, hindi lamang ang physical ang ating gusto na maikonsulta sa mga doktor, pati maging din po ang ating spiritual po ay importante po na ito ay mabigyan po natin ito ng pansin dahil sa dami po ng problema ngayon kailangan po ang mga nakakarating po sa ganitong gawain ay makapakinig din po ng magandang salita galing po sa ating Panginoon sa pamamagitan po ng pagka-counseling. Oo, napakahalaga nun si Rene. Napakahalaga nun lalo na ngayon sa hirap na nadadanasan ng ating mga kababayan. Yung iba ay nagsasuffer ng mental health illnesses. Totoo po yan. Napakahalaga po ng ganung paggabay spiritually para sa ating mga kababayan. Yung Community Wellness and Outreach Program, every now and then, ito yung binababa ninyo sa mga community. Ang nakakatuwa, para itong health caravan, kumpleto. Yes at po. ang daming mga kasama talagang mga medical practitioners, mga nagvo-volunteer. Ano po yung mga kadalasan nagiging hamon ninyo, lalong-lalo na po sa pag-organize ng ganitong programa? Hindi lang sa Metro Manila, of course, yung mga nearby provinces. Sa experience po natin dito sa Metro Manila, hindi naman po ganun kabigatan dahil sa tulong ng ating mga partners, gumagaan po yung ating trabaho. At na-involve na rin po dito ang mga LGU sa bawat health city po ng LGU. So nakakatulong po natin. Dito naman po sa Pilar, first time po namin ako mag-join at doon ko po nakita na nadagdagan po yung services nila. Before, konti lang yung nagbibigay. Ngayon, nang dumating po ang Voltracon team, ang DZRH Operation Tulong, mas naging magaan po yung naging serbisyo po ng ating gawain po doon. So malaking tulong po ang partnership na ginagawa po natin sa mga ganitong medical mission po. Ayan. So mamaya pag-usapan natin yung siyempre yung ating mga kababayan na dinadalhan ng ganitong mga serbisyo. Very, very thankful and grateful yung mga yan. Kasi bibihira sa mga ganitong pagkakataon na kumpleto yung babaan ng wellness program. Sandali po lamang. Oras natin 32 minuto makalipas ang 3:00 ng hapon. Tinesting, sinuri,
siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke, hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, trending and viral show. Nakahandang sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa... ang kabuhanan din pala tuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat.
Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, nas extension sa DZRH at RHT. Naray si Bayan. At Kisses Habswan. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipinas, oras po natin, 38 minuto makalipas ang 3:00 ng hapon. Sa paglilingkod, sa pag-alalay, kasama si May Binauhan sa DZRH Public Service Hour. Mga kaibigan, balik po tayo sa ating programa. Nakaready ba si Tunay? Si Tunay ba yan? Si Raymond? Okay, puntahan muna natin si RH9 Tina Nolasco. Alamin natin ang mga ganap ngayon sa loob at labas ba siya ng Senado. Go ahead, Tina. May mahigpit ang seguridad na ipinatutupad dito sa paligid ng gusali sa labas ng Senado. Kasunod na ng ulat na inaasahang paghahain ng warrant of arrest laban kay Senator Jinggoy Estrada. Ito ay matapos magpalabas ng arrest warrant ang Sandigan Bayan Theft Detention laban sa Senador. Kaugnay ng kinakaharap nitong 573 million funder case. Kaugnay ng flood control project anomalies. Sinabayan naman ito ng kilos protesta ng kilusang Mayo 1, Anak Bayan, Katribo, Panday Sining, Concerned Artists of the Philippines at iba pang civil society group dito sa labas ng Senado na nananawagan namang patalsikin sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos, Vice President Sara Duterte at arestuhin si Senator Bato de la Rosa. Kasabay ito ng huling araw ng pagsusumite ng tugon ni VP Sara matapos bigyan ng 10 araw na palugit upang tumugon nga kaugnay ng kanyang kinakaharap na impeachment case. Sa mensahe ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro dito sa Gilos Protesta, iginit itong harapin dapat ng Vice Presidente ang impeachment complaint laban sa kanya. May kanina rin dumating sa Senado si CIDG NCR Director Police Colonel John Giagi. Ilang sandali nga matapos maglabas ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan laban kay Senator Jinggoy Estrada para sa kasong plunder. Pero Tina. Okay, standby ka lang ha. Papasok muna tayo ng Senado at pakinggan natin ang ngayon ay nagiging pahayag ni Senator Jinggoy Estrada. Ng anuman insertion sa 2025 national budget. Ang mahalagang impormasyon nito ay kinilala pa mismo ni dating Senate Blue Ribbon Chairman Senator Panfilo Lacson bilang isang makabuluhang ebidensya na sumasalungat sa mga alegasyong binabato laban sa akin. So how can the Office of the Ombudsman file a plunder case against me when I am not even alleged to be part of or the mastermind of the supposed scheme? Wala po akong kinalaman dyan. Ngayon ko lang po isa sa publiko ito. Maraming beses po ako inalok na talikuran ang independent majority bloc kapalit ang pagbabasura sa aking kaso. Ngunit, hindi ko po ito tinanggap. Mas nanaig ang paninindigan ko na ako'y manatili sa hanay ng mga kasamahan ko sa independent majority bloc. I stand my ground. Ngayon kung tatanungin niyo kung sino sila, abangan ninyo ang susunod na kabanata. I stand my ground because what is at stake here goes far beyond my personal circumstances.
What is at stake here is the independence of the Senate. This institution must never become vulnerable to external pressure. It must remain free from political coercion, free from undue influence, and free from any scheme designed to weaken its constitutional role as a co-equal and independent branch of government. If this is the price I must pay for the decisions I have made and the principles I have chosen to uphold, then I am prepared to face the consequences, however difficult they may be, especially for my family. I will not be broken by accusations, nor will I yield to political pressure. I will meet these charges head on, defend my honor through due process, and place my faith in the truth. I will be proceeding now to the CIDG to voluntarily surrender myself. Maraming salamat po. Ayan mga kaibigan, ang pahayag ngayon ng Senator Jinggoy Estrada. Yan, didiretso daw siya, siya po dadalhin niya ang kanyang sarili sa PNP, sa CIDG to voluntarily surrender yung kanya pong sarili. Okay, mamaya tabayanan po natin ang mga follow-up report kaugnay po niyan. Yung bagong development na yan mula po sa Senado. Sandali lamang, oras natin 44 na minuto makalipas ang 3:00 ng hapon. Babalik po tayo, saglit lamang. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Sa paglilingkod sa pag-alalay, kasama si May Pinauhan sa DZRH Public Service Hour. 45 minuto na po makalipas ang 3:00 ng hapon at ngayon balikan po natin ang ating pong mga panauhin ngayon ating mga partners, kakwentuhan natin. Welcome back Sir Rene Tacuban at syempre si Chairman Danny Detera. Okay, kanina dun sa tinatanong ko, dun sa mga ginagawa nating mga outreach na ito, kumusta yung feedback lalong-lalo na dyan po sa may Pilar Bataan ng ating pong mga beneficiaries. Dami din yun so almost 1,000 po yun ka Sir Rene. Opo, dahil sa nangyari pong ating medical mission dito sa Pilar under sa The Great Lighthouse Foundation, marami pong nakatanggap ng services at ang iba po ay masaya po na umuwi dahil may kasama po itong gamot at hindi lamang po sa check-up po. At maging din po sa Optal ay naka-receive din po sila ng eyeglasses din po. First time po nila itong ginawa
at nagkulang po yung dala nating salamin at sa ulitin po laking ay blockbuster yung salamin. yes po at masaya po sila dahil check up at may eyeglasses. So ibig sabihin yung ina-expect po nila na makakakita sila ng kanilang babasahin sa kanilang pag-uwi sa kanilang tahanan ay mangyayari po. Oo, lalo na kapag sa mga probinsya, no, Sir Rene? Yes po. Napakahalaga nung mga salamin, ano? Lalo na doon sa mga elderly na hindi kayang, or hindi naman sa hindi kaya siguro, dahil siguro hindi lang sila, hindi nila mapuntahan direkta. Yung kung saan sila pwede magpa-check up ng libre, lalong-lalo na, no? Okay. So, doon po sa mga susunod na outreach activities, meron po ba kasi inilatag nyo to for the whole year round eh. So, nangangalahati na tayo ng taon. Kung di po nagkakamali, meron pa po tayo natitirang 2 o hanggang 3 po. Sa mga tuwid nga po, itong darating na Saturday, meron po tayong gagawin na medical mission under the Great Lighthouse Foundation dito sa Pilgrim Church po sa may Cainta. First time po natin makikipag-partner sa kanila at sila po ay na-excite na tayo ay makatulong sa serbisyo po sa kanilang lugar. Oo. At syempre meron tayong mga kababayan na sa mga pagkakataon na ganito na gustong mag-share or tumulong. Lalong-lalo na po sa The Great Lighthouse Foundation. Meron unahin muna natin of course yung mga pasasalamatan, and then of course open ba for pwedeng tumulong, 'di ba? Pwedeng mag-share ng kanilang mga blessing. Sige po, sasamantalin ko na. Chairman, no? Una sa lahat, nagpapasalamat kami sa aming Bishop Ruben Abante sa patuloy niyo po na pag-guide kung paano po natin maisasakatuparan ang nilalaman po ng The Great Lighthouse Foundation sa lahat po ng services na meron po tayo. Dito po sa nakaraang medical mission sa Pilar, nagpapasalamat din ang Voltracom DZRH sa pag-aasikaso ng ating buting Pastor June Simbiluna. Hindi niya po kami pinabayaan sa aming pong pag-stay doon. At sa lahat po ng partners na naging katuwang po natin sa mga nakalipas na CWOP ng The Great Lighthouse Foundation. So, hindi na po natin to isa-isahin dahil sila naman po ay regular. Every year po ay nakakommit po sila sa atin. At ang The Great Lighthouse Foundation po ay hindi lamang ito focus po sa medical na serbisyo. Kung meron pong pangangailangan sa katulad ng mga nasunugan, ito pong nakaraan dito po sa Taguig. Opo, kami po nananawagan na kung meron po tayong maitutulong sa maliit na paraan o malaking bagay man, ipagbigay alam nyo lang po, kontakin nyo lang po ang opisina ng The Great Lighthouse Foundation o ang malapit na LBBC Taguig under sa pamumuno po ni Pastor Joel Cornelius. So, ipadala nyo lang po ang inyong tulong doon kung in-kind man siya o anuman pong kakayanan natin para po maiabot po natin sa mga nasunugan po dito sa Taguig, sa may Santa Ana, Taguig po. Pulong Candy, no? Yes po. Santa Ana, Taguig City. Ayan, pupunta tayo dyan tomorrow. Opo. So, yun lamang po at kung may na nakalimutan man tayo, mangyari po sa susunod po ay atin po silang babanggitin sa susunod po natin pagbisita dito sa inyo pong istasyon, Sis May. Oo, dun sa mga magtatanong paano, actually nung last time merong isang barangay yata yun, paano daw makikipartner sa The Great Lighthouse Foundation na ma-avail din nila yung community wellness program ninyo. So, paano daw po ba yun? Mangyari lang po na tayo po ay magkaroon ng unang pagpupulong o meeting para malaman po natin kung ano ang kakayanan po ng bawat isa, ang bibigyan natin ng serbisyo at ang magbibigay po ng tatanggap po ng serbisyo. At nang sa ganun po, maisaayos po natin yung programa at malaman natin kung ilan ang kanilang estimated na pasyente at tayo naman po makapag-prepare po tayo ng mga volunteers, doctors, gamot at logistic po. Kasi ang importante ang lahat po na pupunta doon dapat makatanggap po ng serbisyo. Hindi sila uuwi na wala silang
na nakuhang serbisyo galing po sa atin. Yun po ang pinaka-importante po. At sila din po ay makilala natin at mabigyan din po natin sila ng consultation po pagdating po sa spiritual po na pamamaraan po si May. Ayun. Chairman, yung ating mga medical teams, please. Pwede nating pasalamatan. Well, ako naman nagpapasalamat sa lahat ng nakasama natin nung Saturday ng medical mission. Sa lahat-lahat. Salamat sa KOFC. Salamat din sa lahat ng grupo ng medical team ng Voltracom. Salamat. Oo nga. Marami yan. Laging marami. At marami din volunteers kayo, di ba, Sir Rene? Usually, kita natin daming doctors. Yes po. Talaga pong marami pong mga medical team and professional doctors din po ang sumasama po sa atin dito sa medical mission po. So sila po yung natutuwang magbigay po ng serbisyo sa mga nangangailangan po sa bawat lugar. Ayun. Okay, so ingat po tayo lagi. Ayan, baka meron kayong mga announcement. Go ahead po. Sir Rene? Announcement lang po sa darating pong Sabado dito po sa Cainta under the Pilgrim Church po. Kung kayo po ay malapit dito sa lugar ng Pilgrim Church, maaari po kayong pumunta at magpa-consult po kung meron po kayong nararamdaman. Pwede po kayong pumunta po doon at magpalista po sa araw pong yun. Thank you po, Sis May. Okay. Anyway, maraming salamat, Sir Rene Tacuban. Thank you so much. Thank you din po The Great at Lighthouse sa pag-invite Foundation. po. Chairman, salamat. Thank you. Thank you sa lahat. Ayan. Okay, standby lang po oras natin. Meron na lamang tayong 6 na minuto at alas 4 na po ng hapon. Ayan, tuloy-tuloy po tayo. But anyway, makakausap ba natin ang DOLE? Ayan, malaman natin sapagkat ang DOLE po sa pamagitan po nung tupad, meron daw 200,000 na trabaho ang alok po ng Department of Labor and Employment sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa. At yan po ay dun sa tulong panghanap buhay sa mga tinatawag na disadvantaged workers o yung tupad program ng gobyerno. Gusto natin itong mapag-usapan. Alam niyo naman sa mga panahon na to, dami po walang trabaho, di ba? So ilulunsad daw yan simula ngayong araw kung saan yung mga beneficiary ay sa mga paaralan, mga eskwelahan para tumulong sa Brigada Eskwela. Okay. So ito siguro yung mga magkukumpuni ng mga, di ba? Oo. Tawag nito, ng DepEd po, yung Brigada Eskwela ng Department of Education para po sa pagbubukas po ng school year 2026-2027. Oo, sabi po ni Sec Francis Tolentino, kabilang yan sa mga gagawin na matatanggap sa tupad yung pong paglilinis ng mga eskwelahan, yun, pagkukumpuni ng mga silid-aralan para matiyak na yung pong mga eskwelahan maayos ang mga facility na sa pagsisimula po ng klase. Next week ay simulahan na ng klase, di ba? So, yan po yung tupad, So, pansamantalang programa sa trabaho para sa mga tinatawag na marginalized, underemployed at displaced workers, kung saan tumatanggap po ng sahod at yan po ay base nakasalig doon po sa umiiral na minimum wage sa kanila pong mga region. Yun, galing. Buong bansa, kahit pa paano meron ding kikita ng mga manggagawa po natin. Okay, saglit po lamang. Puntahan muna natin at balikan ang labas ng Senado. Nariyan pa rin si Arch 19 Andolasco. Tina. Tina, go ahead. May, nandito nga tayo ngayon sa mismong gate ng Senado kung saan inaabangan natin ang paglabas ni Senator Jinggoy Estrada matapos lang kusang sumuko sa CIDG. Kanina kasama niya sa kanyang press conference si Senate President Alan Peter Cayetano, sina Senator Amy Marcos, Senator Dante Marcoleta, Senator Mark Villar, Camille Villar, at present ka rin dito mismo si DILG Secretary John De Cremulya.
Nasa mga oras na ito, May, mahigpit pa rin ang seguridad at wala pang lumalabas na sasakyan dito mula sa loob ng Senado palabas na dito sa Senate Building. Patuloy pa rin ang kilos protesta dito ng mga civil society group na nananawagan ng mga ikulong o panagutan ni VP Sara ang kanyang mga pananagutan na nakapaloob sa impeachment complaint at patalsikin nga rin si Pangulong Bongbong Marcos. Bukod pa dyan ang panawagang ikulong at arestuhin si Senator Bato de la Rosa. Yan muna ang latest mula rito sa Senado. Ito si RH19 na Nolasco para Tina? sa DZRH. Una sa Pilipinas, Tina? una sa Pilipino. Yes, Miss May? Oo, may balita ba kayo sa galing sa loob ng Senado? Anong oras lalabas yung convoy ni Senator Jingo Estrada papuntang CIDG? Sa ngayon, May, wala pa tayong nakukuhang detalye kung anong oras lalabas o pupunta mismo si Senator Jingo Estrada sa PNP CIDG. Pero makikita natin kanina sa kanyang press conference, nandoon mismo si DILG Secretary John De Cremolya na tiyak na kanya susundo sa kanya patungo doon sa PNP CIDG dahil nga sa kanyang voluntaryong pagsuko sa kanyang kinakaharap na plunder case. Oo, dalawang grupo ng mga protester ang naririyan, 'di ba? Sa saan ito? Papasok ng complex, 'di ba? Nandyan sila lahat. Oo, nandito nagbabantay kahit na mauna ng panahon ay hindi napigilan itong mga nagkikilos protesta upang ipanawagan nga sa gobyerno ang kanilang mga hinaing at ang pananagutan ng mga opisyales ng pamahalaan. Oo, umuulan pa rin, Tina. Medyo tumitila na pero may ambon pa rin dito at mismo ang ating mga kapulisan ay nakakapote na rin. Yung ilang mga nakikilos protesta ay may kanya-kanya ring dalang payong pero ganun pa rin, May, mahigpit pa rin ang seguridad, hindi basta nagpapapasok ng sasakyan, pati ng mga tao dito sa labas ng gate ng Senado. Maraming salamat. Maraming salamat. Ito, si RH19 na Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, RH19 na Nolasco. Mamaya antabayanan po ninyo yung mga update natin mula po sa Senado at standby lamang po kayo. Susunod na po, Mayor Lacaideo Macal at Miss Thea Petrocor sa programang DZRH Break Time. Pansamantala ako naman may binauhan para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Ano